guys! Welcome back to my YouTube channel. I am Mama Fat. And for today's video po, I'm going to share with you guys paano po ako naging virtual assistant. So, para po sa mga interesado dyan, tapusin nyo po yung video na ito. Baka sakali makatulong po sa inyo. So, ayun nga po. It's been a while. It's been 4 years po nung huli po tayong nakapag-vlog. Sobrang na-busy po ng sobra-sobra. Kung makikita nyo po ngayon lang po, andito po ako sa sasakyan. Kasi ito na po yung pinaka nahanap kong free time na makakagawa po ako ng ganitong video. So, ayun nga po. Samahan nyo po ako hanggang sa huli. So, yun nga po. Nagsimula po ang lahat way back 2019 nung nanganak po ako. And habang naka-leave po ako, doon po ako nakapag-isip-isip ng mga bagay-bagay na tulad ng paano pagbalik ko after ng leave ko, paano na yung anak ko, sino mag-aalaga sa anak ko, ganyan, paano yan, ayoko naman mag-resign, kasi paano naman kami, baka ma-short kami sa budget, may anak na kami, mga ganun pong thinking. So, siguro kung may mga nakaka-relate dyan, diba? So, ayun, yun po yung naging thinking ko noon, kaya po naghahanap ako noon ng parang pwede kong pagkakitaan habang kung sakali man po na magre-resign ako. Kasi gusto ko po talaga mag-resign. Hindi dahil sa trabaho ko, kung hindi dahil gusto ko talaga pong alagaan yung anak ko. Gusto ko po ako yung mag-aalaga sa kanya. Eh di, bumalik po ako ng, siguro bumalik po ako ng, nanganak ako ng June. October po ata ako nakabalik ng office po. Pero yung nasa isip ko noon is yun na, araw-araw po, yun po yung tumatakbo sa isipan ko. Paano ko gagawin yun? Hanggang sa malaman ko po yung tungkol sa VA sa online or sa friend po ata, sa isa kong friend na friend niya na nag-a-Upwork. So ayun, doon po nag-start ang lahat. Ako po sinerch ko na kagad kung ano yung Upwork, ano ba yung VA, naghanap pa ako ng idea kung ano po yun. Kasi sobra po talaga niya akong interested po talaga ako sa idea na yun. So, ayun nga po, ginunggal ko lang siya hanggang sa nalaman ko po na meron na palang mga parang online school or agency na nag-offer po ng mga courses para po maging VA ka or virtual assistant ka. At first po, hindi po agad ako nakapag-enroll kasi medyo may kamahalan po yung presyo. But until I met a friend ulit, si Ate Joanne. Hi Ate Joanne! Na nag-a-Upwork na po siya noon. Then, doon ko po nalaman nung nalaman ko sa kanya na kumita na siya ng pera. Kahit nasa bahay lang siya. Though, siya rin tulad ko na may trabaho pa rin po sa umaga. Pero siya po talagang legit na siya na nakakapag-withdraw na siya ng sweldo niya. So, lalo po akong na-trigger na, gusto ko din noon. Tapos, sakto din na nag-enroll siya doon sa gusto ko pong enrollan sa Virtual Assistant Bootcamp PH. Unfortunately nga lang po, sarado na ngayon yun because na migrate na yung owner sa Canada. But, alam ko po, marami naman po talagang iba pang mga courses ngayon na nag-offer. Like po yung pinakahuli kong in-enrollan na social media course, yung VATP. Hi VATP! So, ayun po, doon po, pwede nyo po i-consider yun. But, balik po tayo sa kwento ko. Doon po ako na-eager lalo. Nung na-meet ko si Ate Jo, na-catch up ko si Ate Joanne, dati ko pong boardmate nung college pa ako, na kumita na po talaga siya ng pera. Sabi ko po, paano ba Ate Jo? Turuan mo naman ako, ganyan. Sabi nga, mag-enroll ka din, tulad nung ginawa ko. Yun na nga po, nag-invest muna ako ng pang-enroll. And then, habang may trabaho po ako sa morning, pag-uwi ko po ng bahay, aalagaan ko muna yung baby ko saglit, hanggang sa makatulog siya. And pagkatulog po nga, doon po ako nag-i-start pag-aral. And whenever I have free time po, tinatapos ko po yung video na in-enroll ko. Kasi po yung bootcamp po na yon, you will get a certificate po after. Kapag po natapos nyo po yung mga classes and quizzes, sasagutan nyo po, meron kang certificate na makukuha na pwede nyo pong i-upload sa profile ninyo sa kahit saan pong online platform like Upwork,
freelancer, online jobs, pwede nyo po siyang i-upload doon as pampaganda rin ng portfolio na kumbaga may laman po yung profile ninyo na talagang medyo nag-aral ka rin talaga as a VA. So ayun po. Hindi siya madali actually kasi sobrang hectic na ng schedule mo agad nun eh. In the morning, meron kang 9 to 5 job, 8:30 to 5:30 na job. Pag uwi mo, mag-aalaga ka na anak mo. Pag afternoon, hindi ka pa pwede matulog kasi mag-aaral ka pa. So, pero wala yun, hindi ko yung naramdaman dati kasi sobrang, ang gusto ko lang mangyari nun, maging tulad ako nung iba na kumikita na. Kasi yun nga yung gusto ko eh. Kumbaga, gusto ko mag-resign pero mahirap kasi ang hirap ng buhay ngayon. Paano ka pag na-short kayo ng asawa mo or ng family mo? Saan ka kukuha ng pera? Lalo may anak ka na. Hindi ka pwedeng bastang mag-resign. Hindi mo pwedeng bastang iwanan yung trabahong nagbibigay din sa'yo ng income. So, doon lalo, yun ang iniisip ko noon na okay lang, sige mapapuyat ako basta gagawin ko to para maging tulad ako ng iba na magkaroon din ako ng ganun trabaho, yung kahit nasa bahay lang. Ayun, doon na hanggang nag-start po ako noon November, nag-enroll ako ng November, and then as time goes by hanggang sa natatapos ko yung mga courses, ina-apply ko na yung mga natututunan ko dun sa from sa course, ina-apply ko na siya in real life. So nag-try na akong magpasa online ng proposal sa clients. So usually po ng clients is US, Australian, iba-iba, mostly po, pero pinakamarami po US. So, nag-apply na po ako noon, siguro November, nag-start na ako mag-apply, December, ganyan, hanggang sa January ako, nagkaroon ng unang client na pumansin po sa proposal ko. So, sobrang saya ko nung time na yon. Kasi po, December pa lang, yata, nagpasa na ako ng resignation nun sa company na pinapasukan ko. Sabi ko nun, kasi parang inano ko yung sarili ko eh, na sige, mag-resign ako, pero hindi ako papayag na magla-last day ako sa office nang wala akong kapalit ng trabaho. Kaya nandun yung eagerness ko na apply. So ayun, hanggang sa yun nga, November ako nag-start, December, January ako nagkaroon ng client. I'm so happy na noon na may client na ako, but ang naging problem ko naman po is yung laptop ko. Wala akong laptop. Paano ako makakapagtrabaho nang wala akong laptop? So, ang nangyari po noon, bumili lang muna ako ng second hand na laptop para pansamantala may magagamit ako sa trabaho ko. Kasi po, pag VA ka, you have to provide for your own laptop and Wi-Fi, of course. Kasi VA ka lang naman eh. I mean, VA ka, wala ka naman sa office. Unlike sa office na provided lahat ng company, di ba? Yung computer na ginagamit ninyo. So, ayun. So, totally different siya. So, pero kapag gusto mo naman, talagang magagawa mo ng paraan eh, di ba? Tulad na nangyari sa akin, nagawa ko ng paraan. Second-hand na laptop na lang muna ako. So, kahit medyo mabagal, though admin task lang naman yung mga naging task ko. So, yun, bukod na vlog na lang natin yung tungkol sa Upwork, kung paano ako nagsasend ng proposals, like I can share siguro some tips kung ano yung mga ginawa ko before, and kung paano mo malalaman na kung alin lang po yung mga applyan mong trabaho. Syempre hindi naman lahat na makikita mo doon applyan mo eh, kasi you have connects or para siyang coins or ticket na gagamitin mo para makapag-send ka ng proposal. So hindi talaga siya madali actually. Hindi talaga madali magsimula maging VA, pero kapag gusto nyo kung mangyari yun, magagawa nyo po yun. So ibang vlog na lang po yun para mas detalyado po, tulad nung sa Upwork. So ayun po, balik sa kwento natin. Nagkaroon po ako ng client ng January, then bumili lang ako ng second-hand na laptop para meron akong magagamit. Then doon na nagsimula lahat, mas lalo yung struggle kasi hindi pa naman ako totally resigned sa work kasi hanggang February pa ako. So dalawa na yung trabaho ko. Dati iniisip ko lang paano magtatrabaho or paano kikita.
Ngayon, 2 na. Pero inisip ko na lang na okay lang, ilang weeks lang naman ako magtitiis na puyat. Kasi po ang nangyari sa akin noon, papasok po ako ng umaga, pag uwi ko po, mag-aalaga ng anak. Pagkaalaga ko po ng anak ko, pagtulog niya, doon pa lang po ako makakapag-start magtrabaho doon sa US client ko. Though, ayun nga, medyo mahirap talaga siya, pero sabi ko okay lang, matatapos na naman to. And then, yun nga, after po no, nakapag last day na ako sa trabaho ko, and nakauwi na po kami ng asawa ko at ng anak ko sa Cavite sa bahay po namin. And doon na po nag-start yung pagiging work from home ko po. Medyo gumaan-gaan na po ng konti kasi sa bahay na lang ako. Though yung gaan nun is yung gaan lang na no need ka nang pumasok sa office. Or no, kahit puyat ka, hindi mo na kailangan gumising ng 6, 5:30 para mag-prepare, para pumasok sa opisina. Yun yung parang naging magaan for me na nasa bahay. Pagising ko ng umaga, mag-aasikaso ng bahay, ng gawaing bahay, ng asawa ko na aalis para magtrabaho. Ako may iwan sa bahay, mag-aalaga ng anak ko. Pagtulog niya, magkatrabaho ko. Ganun. So, ganun po yung naging nangyari sa akin. Na which is sobrang saya ko nun kasi yun yung gusto kong mangyari. Na hindi ko na kailangan umalis ng bahay, hindi ko kailangan maghanap ng katulong or ng ibang tao na mag-aalaga ng anak ko. So, sobrang overwhelming nung time na yun na kahit mahirap pa din kasi syempre mas nakakapagod sa bahay actually pero para sa akin mas gusto ko yung ganun kasi ako yung magpapalaki sa anak ko ako yung mag-aalaga sa kanya, everyday kasama ko siya, and at the same time naman kahit papano kumikita na ako ng pera, hindi man sinlaki pa nung sweldo ko dun sa company, pero at least merong dumarating na pera kahit papano, hindi totally zero. So ayun, hanggang sa tumagal na kami ni client, hanggang ngayon client ko pa din naman siya, awa ng Diyos. Pero ayun nga po, doon lang naman nag-start lahat, and sana may natutunan kayo doon guys, kung ano man yung na-share ko. Basta ibang vlog na lang natin, or kung meron po kayong tanong or gustong malaman, comment down below nyo po para po magawa natin ng hiwalay na vlog. Kasi po para po mas detailed ko rin pong maibibigay sa inyo yung about sa Upwork side naman. So ayun, para sa mga mamis na tulad kong mag-isip, na napapaisip, tulad ng dati kong ginaisip na gustong mag-resign na kasi nahihirapan na mag-alaga, walang mag-aalaga ng anak nila, pero nahinayang naman dun sa kita, might as well consider nyo po yung ginawa ko. I'm not forcing you guys pero kasi sa dami na po na nagtanong sa akin na Ate Fat, paano ka ba naging BA, paano ka nag-apply, paano ka naging ganito, ganyan. Yun, that's why I'm creating this video para po doon sa inyo, sa mga nagtanong, sa mga nagtatanong sa akin, at sa mga magtatanong pa po, ito na po yung video na yun para po masagot na yung mga katanungan ninyo. So ayun nga po guys, kung may tanong po kayo i-comment nyo lang, gagawa natin ng video yan para masagot po yung mga tanong ninyo. Tingin ko naman na sabi ko na lahat. Hanggang sa yun nga, kwento ko na lang din yung hanggang ngayon. Then nag-start po ako na ganun yung laptop ko, sobrang bagal. As in sobrang bagal niya, as in maaasar ka na lang kasi ang bagal-bagal niya. May crack pa yung screen, may something. Hanggang sa siguro tiyaga lang ng tiyaga, and ipakita nyo lang yung best nyo dun sa client. Galingan nyo lang ng galingan kasi yung mga client naman ng mga US clients naman, wala silang sa oras usually flexible hours naman ang gusto nila, basta magagawa mo yung trabaho pinapagawa nila sa'yo, so okay na sila dun. So ayun guys, so iba na lang. Ayun, so yun, sana nakatulong sa inyo. Thank you guys and good luck. Bye bye.